ang aming pinakabating chairman. So guys, maraming salamat po. And guys, pakinggan niyo po mabuting ito. So thank you po. God bless and to God be the glory. Ang aming chairman, Charles Langorayan. Okay. Yes. Good morning. Ang oras dito is 12:30. So anyway, narinig niyo po yung paliwanag ni Vice Anthony na napakagaling. Actually, sa previous company po, magkasama kami, direct apply niya rin ako. Siya yung may pinakamalaking organization, bilib na bilib ako sa taong to. Then naging kumpare ko na, kaya naman siya talaga yung isa sa napili ko rin at napusuan. So anyway guys, yung marketing plan na nakita nyo, yung opportunity na nakita nyo, normally, kung nakikita nyo po, yung in-innovate natin yan. So of course, may mga tao na hindi naman talaga kaagad ma-absorb yung opportunity na nakita, pero ito lang masasabi ko, papanoorin nyo lang ulit, iintindihin nyo po kasi napakalaking opportunity. Alam nyo guys, ako nung nakita ko yung ganitong negosyo sa umpisa una, way back 14 years ago, parang imposible din siya paniwalaan. Kasi ang pinakamahirap na bagay sa parte ng buhay ng tao, yung hindi ka pasanay sa isang bagay na malaki. Of course, ang ino-offer namin ay napakalaking opportunity, napakalaki ng potential income, pwede kang yumaman, pwede kang umasenso, pwede kang sa mga nag-abroad, pwedeng umuwi na makasama mong pamilya mo, na dito ma-enjoy mo ang buhay mo, na ang kita mo dire-diretso. Pero of course, magsisimula lahat yan sa paniwala. Guys, kagaya nyo po, kami din ay mga ordinaryong tao na nagsimula sa ganitong industry na talagang wala rin alam. Tama yung sabi ni Vice Anthony na lahat naman ng tao nagsimula. Yun nga lang, kumbaga, kung bakit po kami nagiging umasenso sa ganitong negosyo, kasi po pinaniwalaan namin na yung magagawa ng mga ibang tao ay kaya rin po namin gawin. Ganon din po kayo. So ibig sabihin, parang ganito lang kasimple. Ang dami pong mga tao na nangarap pumunta ng abroad, pero hindi lahat po nakaalis. Dahil yung iba, of course, may takot naman umalis. Mayroon naman na nag-attempt, hindi pinalad. So guys, yung mga iba nakapunta dyan, of course, lahat naman ng bagay, simple lang. Para malaman mo, subukan mo siya. Pwedeng etong opportunity na nakita mo ngayong gabi, ngayong araw, ngayong umaga, kaibigan, baka ito na yung magbibigay ng big break mo sa buhay. Diba? So, guys, konting background lang din po as chairman of the board sa company. So, ano bang background namin? Yung kumpanya po, yung I1 ay bagong company pa lang to. This is a newborn company na binuo po ng local company, mga Filipino pong may-ari. And of course, yung experience namin, 5 po kaming may-ari, but of course kaming 4, fully loaded sa ganitong industry. Pag sinabing fully loaded, ibig sabihin, hindi lang po 2 years, hindi lang po 3 years, hindi lang 5 years, more than 10 years experience kami. And number 1 na factor po yan sa company profile. Kasi yung mga may-ari, yun po yung magbibitbit ng kumpanya, kailangan po may alam, may experience, pagdating sa network, sa larangan ng ganitong negosyo, ibig sabihin, kailangan nagka-resulta, and kami po, on result ng pag-uusapan, nagawa namin yon. So, guys, onting background na regarding sa networking. May mga tao po na ang pagkarinig nila sa networking, mga negative, mayroon naman taong positive, hindi po pare-parehas. Palagi ko lang sinasabi na ang negative or positive conclusion na nasa buhay ng tao, dumaraan sa isip niya, of course, nangyayari po yan based sa experience and based dun sa environment na nakita natin. So, kung ikaw yung taong may negative experience sa networking, hindi ka nagiging successful at the previous, don't worry, nagsimula po akong ganun din. So, that was way back 2001, na-invite ako sa company, nakita ko yung isang negosyo, na open mind po ako, hindi rin po ako agad naging successful. To cut long story short, sa 14 years na experience of my career, guys, 4 years, nagkaroon din ako ng trial and error. But of course, doon po ako natuto, doon po ako nag-mature. Isa lang bagay na nakita ko, ang success, guys, para makuha mo, kailangan pumasok ka sa isang tamang opportunity, number 1 yon. Of course, kailangan ayusin mo yung attitude mo to drive the business. So may mga bagay ka na kailangan mo i-adjust at may bagay ka na kailangan mo paniniwalaan na magagawa mo, makakaya mo rin yung nagawa ng iba. And of course, very important, hindi lang po yung right opportunity, hindi lang po yung tamang attitude. But of course, para magkaroon yan ng 100% na ma-meet mo yung expectation ng malaking success, the very important is perfect timing.
So, ibig sabihin, way back on my previous company, nagiging training ground ko po siya. So, yung experience ko at the past, dun po na nabuo yung ability ko. Nung dumating po sa akin yung isang company na nung nakita ko, that was way back 2006, it's a very pioneering, kami po nagsimula doon. So, doon po kami kumita ng malaki and din po kami nagkasama ni Vice Anthony, doon po kami nagkasama ni yung sharer ko na tatawagin din. So, guys, kumita po ako ng malaki doon. Ako yung isa din sa namayagpag doon for the past 9 years. Na-prove ko din na talagang may pera. Hindi lang po 20 million, hindi lang po 50 million yung kinita ko, more than 100 million. In 9 years doing sa company na yon, kumita po ako ng 120 million. So, kumbaga, dumating lang sa point na nag-level up kami. Dumating sa point yung graduation stage sa amin. So, nag-usap kaming tatlo na galing sa isang company, what if magtayo tayo ng company? Kasi na-convince kami na ang isang network marketing company, ang daming tao na tulungan po na maganda, na pwedeng mabago talaga ang buhay. Kasi po kami mismo, living testimony doon. So, para malaman nyo lang konting background lang sa mga network marketing company, of course, hindi lahat ng networking company right now na nagtatayo, may marong magandang direction ng kumpanya. Isa lang sa pinaka-importante, number 1, yung company profile. Ang products, pwedeng palitan, pwedeng i-adjust, pwedeng pang i-innovate yun. Yung nakita yung produkto, of course, yung Perla, yung flagship product natin. But yung juices, initial product lang natin yan. Magkakaroon pa tayo ng produkto na galing US. Magandang produkto, syempre, of course. Mag-a-add-on pa tayo kung anong pwede pang i-innovate sa product. Ilalabas po natin yan, yung in sa market na makakatulong po sa mga tao, syempre. Then yung marketing plan, talagang inayos natin, sinulusyonan namin yung mga weakness sa previous company namin, yung past experience namin, pinag-combine namin, at yung mga nakita namin sa previous company, kahit convince kami na kumita ng malaki kami, nakamita tayo ng malaki, pero of course, meron siyang weakness. So yung weakness, guys, nilagay natin dito, nagiging strength. So nasolusyonan natin yan. Which is yun yung may leadership, kahit na isang leg lang ang gumalaw sa'yo, na ikaw naman talaga yung nag-invite sa tao, at kumita po yun, makikinabang ka rin. So part yun, talagang binigay natin yun. So, itong history ng network marketing, katulad ng sinabi ko, hindi lahat na nagtatayo ng kumpanya ay pwedeng tumagal ng 5 years, 9 years, 10 years. So kung bakit po may mga tumagal na kumpanya, dahil simple lang. Yung mga tumagal na kumpanya, kung titingnan natin, aside sa mga foreign companies, sa local companies, kung pagbabasihan natin ano bang background, sila po mga nagiging kagaya rin namin. Fully loaded sa experience when it comes pagdating sa networking, kasi po mga networker din po sila before. So yun yung isa sa mga experience nila. Then, share ko lang sa inyo, nung pumasok po sa Pilipinas ang networking, that was way back 80s, 90s, mga foreign company po yun. And marami din pong yumaman, marami pong kumita. So that time, nung pumasok naman yung peak at nagplato na yung mga foreign company, pumutok na po sila. Nainganyo naman itong mga local na business person na magtayo ng company. So doon na po pumasok ang second wave. Yung first wave po, yun ang binanggit ng mga foreign company, yun si DXN, si Herbalife, si Amway, Forever. So, walang masama po doon. Magandang produkto, yun nga lang pumasok ng peak or plateau na tinatawag. And nag-innovate. So, pumasok po yung mga second wave. Yun na po yung mga local na mga negosyante ang mga nagtayo. So, yun po si First Quadrant, si iGen. Marami din po kumita. Yun nga lang, short span of time. Kasi hindi naman talaga sa networker, negosyante lang sila. And the third wave, doon po kami napasama sa mga kumpanya yon. Until now, existing sila. Mga networker na pong nagtayo na may fully loaded experience. So nagtayo po, noon po naglabas si AIM, which is doon po kami galing and wala pong masamang tinapay sa company yon. Dahil doon kami nagiging successful. Of course, kami hindi naman tinerminate doon. Nag-resign po kami sa company just to level up din sa sarili namin dahil mas may pangarap din kami na gusto namin, na-inspire kami. Kagaya nila, na nagawa nila magpalaki ng company, naging history sila. Ang gusto rin namin, hindi lang po income kasi kumita po kami ng malaki doon. Hindi lang po history ng income sa pagiging distributor. Ang goal namin dito, magiging history sa industriya na pwede din, kaya din namin patagalin yung kumpanya to. Then, the good thing lang guys, kasi yung mga hindi tumagal na kumpanya, na-adjust nitong mga company na mga networker ang may-ari. Din kami po, for how many years, nakita namin yung weakness, nakita namin yung strength, inadapt natin dito, and of course, yung weakness,
ng isang marketing plan or sa company man, in-eliminate natin dito, na-adjust natin, na-innovate natin. But right now, of course, nandun sa status na pwede mong tanungin, si iWon po, nagsisimula pa lang. This is a newborn company. Pwede mong sabihin na baka hindi tumagal yan. Guys, naalala ko that was way back 2006, yun din ang nasa isip ng karamihan tao. Even ako as distributor sa previous company ko, inisip ko rin yan. Baka pwedeng hindi tumagal. Pero guys, isa lang sinabi ng mga may-ari, wala na kaming babalikan. Nung kami naging owner, dahil may pangalan din kami sa industriya, hindi namin pwede maging distributor, etong kumpanya, papalakihin namin kasi may experience kami. And lumaki pong kumpanya, kami na naniniwala at kami na nagseryoso, kami nagtrabaho, nakinabang kami. Same din sa kanila. Nung umalis kami sa kumpanya po, hindi lang po kami basta ordinary distributor na kumita. May mga pangalan din po kami na nagawa sa industriya. Kaya po, pag hindi kami papayag na hindi tumagal yung kumpanya, kasi po, pag hindi to lumaki, siyempre masisira din po kami. Hindi naman pwede na magtatayo naman kami ulit or magiging distributor pa kami. But of course guys, andun yung risk sa lahat ng bagay. Pero don't worry, kung sino po yung matakot, dapat hindi po kayo nasasali, kundi kami po. Kasi bakit? Ang laki po ng iniwan namin. On my previous company po, I'm earning more than 2 million to 3 million per month. Yun pong iniwan ko po doon. With my partners, napakalaki din ang kinikita nila, 500,000. Yung isa sa magsasalita mamaya, more than 1 million per month. So kumbaga kami po, is 100%. Buo pong loob namin nung iniwan namin at alam namin, convinced kami sa sarili namin na kaya namin palakihin ang kumpanya, guys. Then the good thing sa may-ari, kasi palagi lang namin sinasabi, and very effective sa anumang larangan, sa coaching, yung mga nagiging player na magagaling before. Kasi paano ituro. The good thing with this iWon company, this next giant company sa network marketing, kasi po alam namin kung paano palakihin, alam namin kung paano ingredients, paano namin turuan, wala ka mang alam sa ganitong negosyo, tuturuan ka namin. And the good thing guys, kasi napalaki ko yung organization ko before, nagawa kong kumita ng milyon-milyon, na walang gantong sistema, na walang online, wala pang webinar noon. Guys, right now, may mga concept na ganito. So, ibig sabihin, mas napapadali natin ngayon. And of course, saang bansa man kayo, the moment nag-refer kayo dito, yung mga contacts nyo, relatives nyo dito sa Pilipinas, maaalagaan namin yan. Guys, tandaan nyo, the perfect success is perfect timing. Guys, kailangan nyo i-grab ang opportunity na habang nagsisimula, habang palaki pa lang yung kumpanya, na kung na-catch nyo yung vision in time, after 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, 5 years from now, bago pa siya sumabog ng todo-todo at kayo po naniwala at ginawa nyo, malamang, kaibigan, isa ka na sa kikita ng malaki dito. Naalala ko palagi yung isang kwento ng isang successful right now na isang franchising company, business, na food chain, yung Jollibee. Si Jollibee nung in-introduce sa market, sa halagang 35,000, ang dami pong hindi naniwala. Sabi ni Jollibee, darating ang time lalaki tayo. At yung mga taong naniwala, nung lumaki si Jollibee, yumaman ng todo-todo. So ganun din po, si iWon right now nagsisimula pa lang. Pero kami po hindi papayag na hindi lalaki kasi simple lang. Kung sineryoso namin at pinalaki namin yung network namin, yung organization namin sa hindi namin kumpanya, how much more pa sa sariling kumpanya. Guys, uulitin ko, the good thing with this company, fully loaded sa experience, alam namin yung ingredients as BOD, networker kami, naintindihan namin kung paano magpalaki ng grupo, paano i-handle yung rejection, and paano din po kahirap mag-build ng network. Of course, may mga training tayo na gagawin doon at sa mga international, in time mag-i-expand tayo. And ang goal ng company, sabay sa pag-expand natin sa ibang country, kung hindi man po makapasok agad ang produkto natin, kung anong manufacturer na maganda, na pwede po makakuha tayo ng produkto sa country na yan, pwede ka agad tayo mag-adapt doon para at least yung sistema natin hindi mahirapan. Of course, medyo humaba na yung testimony ko. Anyway, para at least makompleto dahil may bisita tayo, nandito yung isa sa mga BOD, itong taong to, guys, na-met ko to way back 2009. Nung nag-network po ako dun sa Mindanao, area naman ng Mindanao. So, napakalaki din ng market po sa Mindanao. So, nag-network po ako dun, cross-line ko po siya, that time nagsisimula pa lang yung taong to. So, nakita niya yung heart ko dahil nagkatulungan kami, binansagan kami dong Batman and Ruben. So, dun sa Mindanao, napalaki namin yung organization at yung ibang linya. Ang sabi niya sa akin,
nakikita ko kung anong puso mo. Alam mo, tinanong niya ako that time, naalala ko, ano bang plano mo habang buhay ba? Maging distributor tayo? O may bala ka ba magtayo ng kumpanya? So alam mo, never naman dati sumagi sa akin na magtayo ng company. Yun nga lang, syempre, palagi talaga nangyayari sa buhay ng tao, hindi po maiwasan na nagle-level up. So guys, isa to sa taong nag-inspire sa akin na what if magtayo kami ng kumpanya. And mahaba po na panahon. Uulitin ko po, that was way back 2009-2010. Yung plano, doon pa po nagsimula. So guys, nung last January, pinuntahan ko po siya sa Mindanao, binalikan ko po siya. Sabi ko, and right now, ready na ako. Ito yung pwede nating maging team. So guys, nag-decide tong taong to nang walang pagkaalinlangan. So kami pong tatlo, ni Vice Anthony, ako po, at itong taong tatawagin ko, paras kami kumikita lahat. And sinacrifice namin yon, ibig sabihin, pinapakita lang namin na ganun po kami, kaseryoso sa kumpanyang to. Hindi kami papayag na hindi lalaki at hindi po tatagal. So ganun po ang goal namin. And of course, gusto namin marami pang magulungan ng mga tao po sa kumpanyang to. Dahil dun po sa company as distributor, nagiging limitado yung galaw namin. May mga bagay kami na gustong gawin, hindi po namin magawa. Kaya isa po sa naging reason din kung bakit po namin to pinotap. So guys, magsishare itong taong to. Sanay ito sa malakihang crowd, magsasalita. Ang tawag sa kanya namin is Mr. Energy. Napaka-excited, napaka-hyper ng taong to. Alam niyo, kung sa maramihang crowd mo lang to, isasalang, buhay na buhay palaging crowd. Believe na believe ako sa taong to. Sa dami kong pwedeng mapili na pwedeng magiging partner, isa po to sa pinili ko. Kasi po, ang blending namin, yung pagsasama namin, yung pagkakilala namin sa isa't isa, hindi lang po 1 year, hindi lang po 2 years, more than 5 years po. Uulitin ko, kami ni Vice Anthony, 7 years na nagsama po kami. Yes. And isa sa nag-set up nito ng online, na si Mr. Dennis Villarosa, guys, ito yung makikita nyo, more than 10 years nakasama po ni Vice Anthony naman. So, ibig sabihin kami po, talagang may naibaon ng relationship. Dahil number 1 po sa mga may-ari, hindi lang po na magsama para ang goal, kumita. Importante po yung relationship na magkakilala kasi very sensitive pagdating sa decision making, lalo na paglaki ng kumpanya. Guys, kami po, hindi lang pera ang goal namin. Ang goal namin, makatulong and kilala namin yung isa't isa, kaya ang adjustment po, nandun na kaagad. So with that, dito po ako nagtatapos and of course, pagsalitain po natin, magsishare po yung galing pa ng Mindanao, pumunta po dito, isa sa mga BOD from Mindanao, kaya napakalaki ng chance pag may makilala kayo ng Mindanao, itong taong to, napakabait ng taong to, yung bahay niya, ginagawa niyang bahay din sa mga distributor niya. Kaya pag mayroon kayong kakilala na pwedeng i-refer, pag walang matirhan or pumunta kayo doon, aasikasuhin kayo ng taong to. Ganon kabait yung taong to, kaya to sa dinami-dami ng pwede kong kunin, itong kinuha ko dahil nakita ko ang heart ng taong to. With that, pagsalitain po natin, of course, i-grab natin yung opportunity at pakinggan yung taong to dahil napakagaling ng taong to. Guys, tawagin ko siya para mag-share. So si Vice June Agaraw. Yes. Makikita ako dyan, ha? Grabe. Okay, once again, good morning. So this is my first time sa lahat ng mga televiewers natin, sa mga OFW, lalo na sa Hong Kong. Palagi ako dyan dati, nung first nasa dati kaming kumpanya. So, magpakilala ako, my name is June Agaraw. Ako po ay isa sa BOD, Chief Marketing Officer ng I1 Corporation. Ako po ay taga Davao. So kung may mga taga Davao dyan, lalo sa mga OFW, kasi ang madalas ng mga OFW is taga Davao, mga taga-probinsyano. So madalas natin masasabi, bakit tayo nag-abroad? Number 1, isa lang, gustong kumita. Wala namang ibang dahilan kaya gustong kumita. Now, first time ko itong magkakaroon ng webinar. Talagang, sabi ko nga kanina, sabi ko kay Chairman, Chairman, paano ko ba sasabihin? Kasi ako ay sanay na sanay talaga sa malakihang crowd. And this is the first time nakausap ko ang sarili ko. Pero andyan pala kayo. Nakikinig pala kayo dyan. So talagang wala kaming choice kung hindi, anong tawag nito, magsiservisyo para sa inyo. Kasi natayo namin ang kumpanya nito para sa inyo. Guys, binansagan akong Mr. Energy, kaya kung makikita nyo ako, dito talagang ipapakita ko sa inyo kung ano yung pagiging Mr. Energy ko.
Una, ibabagsak ko lang sa inyo, paano nangyayari yung history ng ngayon. Tama yun, yung sinasabi ni Chairman Charles. Way back 2010, nung nakakasama kami, hindi ko siya upline eh. Siya po ay crossline. Nagiging idol ko po siya sa isang kumpanya, sa previous naming kumpanya. Ngayon, nung habang hinahanap niya ako, kasi ang taong ito ay talagang matulungin. Sadyang matulungin talaga. Nung hinanap niya ako, sabi niya, sinong kumikita sa Mindanao? Eh siyempre, wala naman talaga ibang kumikita doon. Ang matatawag naman talaga natin doon, John Agarao. So hinanap niya ako. Ako din naman, nung hinanap niya ako, talagang takot na takot ako. Bakit ako hinahanap? Na hindi ko naman siya masyadong kilala. Kasi nga, ibang grupo siya. So in the first place, sabi ko, hindi ko naman siya upline. Pero hinanap niya ako dahil gusto niya makatandim. Isa sa mga gusto niya makatandim, yung isa sa mga magagaling. So, it's my pleasure. Sabi ko nga sa sarili ko, bakit sa dami pa ng mga tao na gusto niya makatandim, ako pa. So, nagkakatandim kami. Umiikot kami sa buong Mindanao. Pinagsasalita namin yung mga area na hindi naman namin kahit kagrupo. Pero dahil sa yung puso namin, yung blending namin sa puso namin ay gustong tumulong. So, isang araw, sabi ko sa kanya, pre, medyo nakikita ko sa sarili mo, ang bait mo, ang gusto mong tumulong sa kapwa-tao. What if kaya magtayo ka ng kumpanya na para marami ka pang matulungan? Sabi niya sa akin, hindi pa time. Sabi ko naman sa kanya, bakit? Kasi kumikita pa ako ngayon. Sabi ko, magkano bang kinikita mo ngayon? Sabi niya sa akin, nasa 1.82 million ako. Sabi ko, oo nga. Ikaw, sabi niya sa akin, ikaw pwede ka pa kasi nasa 200 to 300,000 ka pa. So masasabi mo yan na pwede tayo magtayo. After noon, binabaliwala ko lang. Pero deep inside, alam ko, yung sinasabi niya sa akin, may patutunguhan. Way back January 15, yung pagdating ni Pope John Paul dito sa Pilipinas, pumunta siya sa bahay. Doon ako kinutuban. Talagang sabi ko sa sarili ko, bakit pumunta siya na hindi naman lang siya nagpaalam sa akin na pupunta siya. Sabi ko sa kanya, pre, bakit ka naparito? Sabi niya, yung babalikan ko yung sinasabi mo sa akin. Sabi ko, ano yun? Sabi niya, yung magtayo tayo ng kumpanya. Sabi ko, ha? Hindi pa ako handa, pre. Kasi ngayon, wrong timing ka. Sabi niya sa akin, bakit wrong timing? Kasi on that time, yung way back January, kumikita ako almost 1.2 to 1.5 per month. So sabi niya sa akin, yun nga ang timing. Bakit? Kasi malaki ang chance na iiwanan mo yan, makikita ko yung commitment level mo. Sabi ko sa kanya, nagmamagkano ka ba ngayon? Kasi whole famer na siya noon. Sabi niya sa akin, nasa 2.3 million ako. Sabi ko sa kanya, oo nga, kailan ba natin simulan para masimulan na natin ang pagtayo ng kumpanya? Guys, ako, hindi na ako nagdadalawang isip nung sinabi niya sa akin, magtayo na tayo ngayon. Why? Isa lang sinasabi ko sa sarili ko, ito yung time na yung kinikita namin noon sa dating kumpanya ay kayo naman na makikinabang. Ladies and gentlemen, maraming nagsasabi sa amin. Grabe naman, nagtayo sila. Hindi pa stable ang kumpanya. Huwag kayong sasali dyan. Hindi pa stable lang ngayon. Oo, tama sila. Hindi pa nga stable kasi 3 months pa lang kami. Pero isa lang ang pagmamalaki ko sa inyo. Hindi pa man stable lang ngayon, pero yung utak ng mga may-ari stable naman. Oh. Bakit po? Kasi imagine, ilang years na ho kaming nagdi-networking. Si Chairman Charles, so ilang years of experience and expertise. Si Vice Anthony, ilang years of experience and expertise. Ako ho, imagine mo naman, maraming mga taong nagsasabi, grabe, ang laki ng kinikita ng mga tao na yan. Bakit umalis? Simple lang. Ladies and gentlemen, kami po nasa top na. Kami po kumikita na. Halos sasakyan na gusto namin sasakyan, nasasakyan na namin. Question, paano yung nasa ilalim? Paano yung gustong magiging kami? Paano yung mga taong gusto magiging Charles Langgurayan? Paano yung mga taong gusto magiging Anthony Gatchalian? Paano yung mga taong magiging John Agarao? Guys, ito yung time. Tinayo namin na ngayon para sa inyo. Why? Kasi yung mga owner ng mga taong nandito ngayon, yung track record. Track record ang basihan nyo. Marami nagsasabi, nagtatayo sila. Hindi naman sila masyadong may edukado. Oo naman, aminin namin sa inyo yun. Oo nga, hindi kami masyadong may edukado. Pero ulitin ko sa inyo, ang pagtayo ng kumpanya, kailangan na sa track record ka. Kasi ulitin ko kaibigan, iba ho ang blending ng mga taong may-ari. Unahan ko na ho kayo. Charles Langgurayan, grabe po ang blending namin. Napagsubukan na ho namin kung ilang years na kami nagsasama na hindi ko pa siya upline. Hindi ko pa siya kano-ano. Pero imagine, nagtutulong-tulungan kami. Vice Anthony, magkasama kami sa Speakers Bureau.
kahit sang sulok ng area ng Pilipinas na pupuntahan namin sa buong Pilipinas, pati sa iba't ibang bansa. And ladies and gentlemen, sobrang ganda na tinayo namin ito. Alam ko ang ibang mga tao dyan, isa lang sinasabi, sige nga, kung tinayo yan, ano yung pwede nyo ipagmalaki, lalo na sa amin? Simple lang kaibigan. Ang may pagmalaki namin sa inyo, yung experience at expertise namin, na kung saan man kami nakakarating sa Bios Company, yan din ang gagawin namin sa inyo. Ladies and gentlemen, sa mga taong nandyan, lalo sa mga OFW, lalo sa mga local ngayon, ulitin ko po sa inyo, ang sarap mangarap, ang sarap yumaman. Yung part namin, narating namin, alam kong gusto yung marating nyo. Ladies and gentlemen, sasabihin ko rin sa inyo, mayroon akong isang kwento. Yung isang kwento na ito, napakaganda. Mayroong isang mayaman, mayroong isang rich man. Ini-interview siya ngayon ng isang journalist. Yung isang journalist, gusto niya hahanapan ng lusot, bakit siya yumaman? Gusto niyang makita ngayon, bakit siya yumaman? Nung nagtanong yung isang journalist, sabi ng isang journalist, doon sa isang rich man, sabi ng isang journalist, why you rich? Sabi nga niya, bakit kayo yumaman? Isa lang ho ang simpleng sagot ng mayaman. Sabi niya, 2 words. Right decision. Grabe. Sa pwede pa namang daming isabihin, 2 words lang ang sinabi ng isang mayaman. Right decision. Nagtanong ulit yung isang journalist. Sabi ng isang journalist, how do you gain right decision? Sabi ng isang mayaman, 1 word. Experience. Grabe. Sa dami pa naman ang pwedeng isagot. 1 word lang ang sinabi. Napakatipid. Kaya siguro tumayaman. Sabi ng isang journalist, babanatan ko ulit. Baka dito, pwede nang sumablay. Sabi ng isang journalist, how do you gain experience? Sabi naman ng isang mayaman, 2 words. Wrong decision. Because every time I make wrong decision, I gain experience. Ladies and gentlemen, alam kong nasa isip mo ngayon. Kung papasukin mo ngayon, baka maisip mo, nasa wrong decision ako. Ulitin ko po, kami yumaman. Hindi kami takot, magiging wrong decision kami. Bakit? According to Honda Soichiro, sabi niya, success is 99% failure. Huwag kang matakot mag-fail. Why? Lahat ng mga taong naging successful galing sa failure. Ladies and gentlemen, tinayo namin ang Iwon, tinayo namin si Iwon, hindi para mag-failure ka. Tinayo namin ito para yumaman ka. Kung ikaw nasa labas ngayon, para ito sa'yo. Kung ikaw ay hangad mo na makasama mo ang pamilya mo, para ito sa'yo. Kung hangad mo na makasama mo ang mga anak mo, makasama mo ang mahal mo sa buhay, para ito sa'yo. Isa ka sa pinagpaplanuhan namin na umuwi dito na gagampanan yung pagiging ama mo, pagiging ina mo sa mga anak mo. Ang sarap na makapiling mo sila, lalo na kung kasama mo sila sa habang buhay, na andito ngayon ang Iwon, makapiling mo rin sila. Guys, ulitin ko sa inyo, hindi naman kami nagpa-promise ng heaven and earth. Hindi naman kami nagpa-promise na yayaman ka dito. Pero, isa lang masasabi ko sa inyo, andito kami. Sasamahan ka namin. Hanggang sa dulo ng walang hanggang magpakailanman. Till death do us part. Please be careful with my heart. Ikaw lamang. Thank you very much. Ako si Jun Agaraw. Mabuhayo kayong lahat. To God be the glory. Thank you very much. Miss Villarosa, so sa dami na napakinggan nyo, I hope guys this helps you na makapag-decide sa business na to. So isa po ako sa mga tao na pwedeng tumulong sa inyo. No? So wag po kayong mag-alala. No? So sana po mag-abuo po kayo ng desisyon and makasabay po kayo sa amin. Tandaan nyo po, this is the law of first. And maniwala po kayo, iba po kapag ka nauna ka, lalo na po ngayon na lahat po magiging market mo and napakalaki po ng scope natin international. So with this technology na ginagamit po natin, isa po kami sa tutulong sa inyo. Alam nyo naman po, kami na pong magla-live webinar na ibabato nyo na lang po yung link sa mga kaibigan nyo and mapapanood na po nila kami live. So after this, pwede nyo na po silang i-follow up, no? Sa lahat po ng napanood nila. By the way, meron po mga tao na nagpapabati po. Batiin na din natin. So, welcome po sa Team Jaguars na nanonood from Hong Kong, Saudi, Kuwait at Taiwan. Team Jaguars, maraming salamat po. Sana po lalo pa po tayong magsipag at tumami po tayo. And sa mga taga Dipolog po na nanonood, si Sir JB and yung grupo niya po sa Dipolog,
saturate nyo na po yan. Tandaan nyo po, nauna na kayo dyan sa Dipolo, huwag na kayo magpatulog-tulog, atawin nyo na po yan. And sa mga malaking grupo po sa Spain, right now, ayan, sa new team natin sa Dubai, Hawaii, Canada, and Lebanon, saka sa mga new members ng Hong Kong under Team 8-Day Real. No? So welcome po sa inyong lahat. Marami pa po tayong live webinar na darating and sana po mas makapag-invite pa po kayo na mas marami pa pong tao. Kami na po bahalang kumausap at mag-explain dito. And on the long run, bababa po kami sa mga country kung nasan kayo para mas matulungan po namin kayo mag-grow. Promise po namin yan. Iikot po kami sa buong mundo and bababa po kami dyan sa inyong lahat. No? So, with this, tinatapos na po namin yung live webinar and maraming salamat. By the way, before we end this one, okay, so yung mga nagtatanong po kung kailan kami bababa sa Bohol, bali schedule po namin yan, i-update na lang po namin kayo sa Facebook. Yun po. So, yun lang po. With that, tatapusin na po namin yung live webinar na to. Maraming salamat po. Susunod po, every time po na nanonood kayo, if ever you have question, pwede po kayong mag-chat dun sa chat system na nakikita niyo po sa baba para po masagot namin yung mga tanong nyo. So, you could still send me messages. By the way, add me. I'm Bash Dennis Villarosa. Add niyo po ako sa Facebook. So, if ever you have questions, matulungan po namin kayo ASAP. So, with this, maraming po salamat sa inyong lahat and good morning na po dito. God bless.